Hello kabayan, magandang araw at magandang gabi din po. So kabayan, mag-repair tayo ng kutsina naman kabayan. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell for more carbon at tuloy ang tips ko. So ito na kabayan, bago yung pintuan, bago yung pinder. Tapos repair yung rear pintuan kabayan. Tapos yung bago kabayan, kadalasan kabayan, second hand. So kasi mga 2014 na to siya second hand. Tapos kailangan nating titingnan yung second hand na kailangan mas pagandahin natin kabayan kasi may mga tama-tama yan So kailangan natin pagandahin yon. Dahil pinalo ko na yung sa likuran. So may tama yan sa kabayan. Parang nasikwat yan siya, parang ganun. So kailangan natin ipalubugin tapos lagyan natin ng masilya. Tapos yung sa panel naman, sa likuran sa pintuan, hindi na blending yun kasi nasa malapit lang naman siya sa malayo siya kabayan sa may panel, damage interior na siya kabayan, yung pinaka panel doon. So hindi na natin pinturahan yun, hindi natin pakialaman. So na may sa bandang handle, so kuha na yan siya kabayan, bali clear na lang siya. So, pintura dito lang banda sa may driver side na pintuan. Yan, yung ni-repair ko. Kasi maglagay tayo ng masilya dyan magpa-primer dyan kalahati lang. Yun ang titirahin natin. Yan, minasilyahan ko na kabayan. So, liha, gamit tayo ng 80, tapos sabay masilya. Yan, liha agad. 120 yan siya kabayan. Tapos niliha ko na lahat din kabayan kasi may mga scratch din yan sa babae para masama sa primer na. Yan, may tama yan sa kabayan. Tapos black tayo kabayan pagkatapos ng 120 na liha na machine, black tayo para pantay, walang guhit-guhit kasi itim yan sa kabayan. Pag may kunting diferensya kabayan, kita yung guhit pagkatapos pinturahan. So marami nang nangyari sa akin yung ganyan kadalasan, pero lalo na pag summer, so kailangan i-block natin yan. Normal lang talaga yan siya. Pag kayong gumawa kabayan tapos itim, tapos titingnan nyo kabayan, sigurado may guhit-guhit yan kailangan i-block natin yan para siguradong final maganda yung pagka liha, walang makitang guhit-guhit pagkatapos. Tapos yan ang kaya nga kailangan huwag kang matakot magliha ng malaki. Katulad niyan kabayan, di ba? Maliit lang yung tama pero lumaki na para mabuo yung primer. Walang putol sa primer yan, kalahati lang. Basta huwag kang umabot doon sa may kalagitnaan kasi hindi na blending yung dulo Yan, tatanggalin natin yung ang tawag yan kabayan, glass window trim seal. Trim seal, yan. Kailangan tanggalin natin yan sa may palo yan sa kabayan, tapos sabay sikwatin mo, pangat. Para ibaliktad mo siya, para matanggal. Kasi matibay din yan sa kabayan. Tapos huwag mong sirain yung clips yan. Yun ang importante, yung clips kabilaan. Yung iba naman kabayan, mayroong tornilyo yung iba ingatan mo. Huwag mong hilain ang hilain, baka may tornilyo. Kasi yung iba kasing sasakyan, may tornilyo yun sa loob. Maliit. Tapos yung pagtanggal ng handle kabayan, yan, ibaba mo lang kabayan. Yan, ibaba mo yun tapos sabay hila. Tapos tinanggal ko yung tatlo. Kasi yung bolt kasi ng kabayan sa maliit nasa loob. So tanggalin mo yung maghahawak niya sa pintuan pag isarado mo. Tapos ibaba mo lang konti para masundot mo yung maliit. Flower pa rin niya sa kabayan flower yung gamit niyan. Yan So nahirapan na ata ako dyan kasi parang hindi maibaba ng maayos. So yan, sinikwat ko nga So, tinanggal natin yung nakakabit sa bracket sa glass sa window para maibaba natin. Yan, tapos natanggal na, diba? Ganun lang siya kabayan, tanggal na yung maliit. So, unahin natin yung maliit. Tapos, sabay hila yung malaki. Yan, tapos yung rubber, huwag kalimutan. Yan, kasi pag walang rubber yung kabayan, papasukin ng tubig. Yan ang magdudulot ng kalawang sa kutsi mo. Lalo na dito sa malamig na lugar. Pag sa Pilipinas, okay lang din, hindi nang gaano sa Pilipinas. Pero importante yung rubber talaga kabayan. Para hindi papasok yung tubig. Kasi pag magkarwash ka, papasok yung tubig doon sa loob. Automatic. Tapos ibalik din natin yung
lock sa pintuan. Isa lang naman kabayan. Kasi pag ibalik mo na yung handle, pag mag-assembly ka na, kailangan ibaba pa rin yun. So tatanggalin natin yung buong pintuan kabayan. Mas maganda yung tanggal para hindi na ipasok yung sasakyan doon sa loob ng oven. Hindi na, wala nang hindi na tipan. So walang overspray na mangyayari pag ganun. So maganda tanggalin kasi bago din naman yung pintuan. Para isa na lang bugahan. Kasi pag hindi mo tanggalin yung kabayan, ang mangyari, isang buong sasakyan, tapos bumper, tapos hindi makasya. So dalawang pintura yun sa pintor. So mas maganda tanggalin lahat. Kasi bumper, fender, dalawang pintuan, isang bugahan lang yan. Yan, tinanggal ko na yung ilaw, yung headlight natin. Tapos yung fender, tatanggalin ko na din. Yan. Pero minsan kabayan, pag maraming trabaho, pwede mo nang saka mo natanggalin yan kasi may bagong fender naman, may bagong pintuan. So, pwedeng saka mo natanggalin yan pag mag-assembly ka na. Pero walang trabaho kabayan, kaya tinanggal ko na lahat. Tapos na pala yung na-repair yung bumper na yung kabayan. Bali, saka na ako magtanggal yan pag na-repair ko na yung bumper, tapos binigay ko na sa preparasyon. Katulad yung sa pintuan, na-repair ko na, okay na. So, preparasyon na yon para malagyan ng primer. Tapos ito naman dalawa, panghuli na to kasi bago naman yan eh. Pero ready na yung bago niya kabayan, bagong pintuan, bago yung fender, ready na yon. Pero yung pintuan, ni-repair ko na pala yon, na-repair na. Yung fender kasi brand new yon. Yan kabayan, kailangan natin ibaba yung running board. Kasi yung fender nasa baba. Yan. Yung bolt nga dyan kabayan, naputol sa baba. So, kailangan pag mag-assembly tayo, walang problema. I-barina natin yan, barina. Yung i-drill natin, butasan, tapos sabay screw. Yan, tanggalin yung fender, tapos sa pintuan ng kabayan, paano tanggalin yung handle, saka side mirror. Yan, para malaman din yan. Trim seal din naman tayo kabayan, medyo mahirap yung kabayan. Pero minsan kasi medyo kakapit talaga yan, tanggal na. Pero dahan-dahanin mo nga para hindi ka masira yung clip sa gilid kabilaan. Tapos iangat natin para matanggal natin yung handle. Yan. Kasi yun nga kabayan, yung handle kahit matanggal mo sa labas yan, mayroong clip naman sa pintuan, pero ang problema may nakalock yan doon sa loob. So kailangan natin tanggalin pa rin yung decor, yung panel niya sa pintuan. Yan yan, tanggal na siya agad Ganun na kasimple tanggalin yung panel kabayan. Pag mga ganitong tutorial kabayan, talagang magamit to kabayan pag may mga kutsi kayo kabayan. Pag may tanggalin kayo, katulad yan, magpalit kayo ng side mirror ang sagi, so palitan nyo, kayo na magtanggal. Yan kabayan, tinanggal ko na yung sa tanggalin natin yan ang sinasabi ko kabayan, yan, tanggalin mo lang yung clip, tapos sabay unlock mo doon sa baba. Yan, tapos yan, katulad yung kabayan, kitang kita na ako niya kabayan. Tapos yan, sikwatin mo yung wiring niya kabayan kasi may wiring yan Minsan mahirapan ka pagtanggal yung kabayan, pero sikwatin mo lang yan sa kabayan, mapamalaman mo, alam mo na yan. Masanay ka na din. Pero pag baguhan pa, mahirapan ka talaga. Yan, tambal na susian, tapos sabay hila. Ganun lang simple kabayan. Easy. Pag mga Toyota talaga kabayan, halos ganun lang. So hindi ka na mahirapan. Pag mga Audi naman, mabigla ka sa mga side mirror kasi iba-ibang klase kahit side mirror. Hindi katulad sa mga Toyota. Saglit lang talaga ng Toyota. Yan, tanggalin natin yung side mirror. Side mirror, saglit lang din yung kabayan. Kaya kayang-kaya nyo na din pag magpalit kayo ng side mirror sa kotse nyo kabayan. Yan, tanggal na agad. Ganun lang kasimple. Tapos okay na. Diba? Ganun lang kasimple kabayan. Tapos kabayan, huwag kalimutan mag-subscribe kabayan Ito pa yung ginagawa natin kabayan Toyota Hybrid. Ito yung Toyota Hybrid na Prius. Yan, okay na yung pintuan kabayan. Okay yung pintuan. Bagong pintuan niya kabayan Bagong pintuan saka bagong fender. Yung repair natin yung pangalawang pinto. Yung bumper repair, yan Ito yung ni-repair natin dito banda kabayan. Ito hindi nakasama. Ito, tingnan mo. Pero nag-clear pa rin tayo yan hindi nakasama to. Pintuan. Yan. Dilinisan na. Delivery na. Magkano bayan ito? Titingnan ko muna.